Praise God, all glory belongs to the Lord. At tayo po ay nagsama-sama ulit sa biyaya ng ating Panginoon. Nabigyan ng opportunity to share the Word of God sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat ay makibahagi sa inyo pong kasiyahan, celebration sa inyong 37 years. Hindi po madali yun. Yung 37 years, kami po ay nag-celebrate ng church anniversary last Sunday. Sabay po talaga tayo second Sunday. Inusod po namin, inusod nyo po yung sa inyo eh. Inusod, tapos nag-meeting po yung mga leaders, wala po ako noon, may meeting ako iba. Inusod nila, ginawang third, sabi ko, muntik na magtama, muntik na maging fourth. Pero praise God, it is God's appointed time na magkasama-sama tayo. Ngayon, ang church po sa Rosario ay ang nag-celebrate po ng 19th anniversary. So, pag kinumpare mo talaga sa CBF, talaga batang-bata pa yung ating Michael pa yun. Batang-bata. Kung ako po tatanungin ninyo, yung pinagdaanan namin as pastors and members ng Michael Church, PMC Michael, magbigat-bigat po yun. Pero yung 37 years, hindi ko alam kung siguro lack of words na, lack of terms na kung sasabihin kong mabigat na rin. Mas higit pa siguro doon ang pinagdaanan ng 37 years ng CBF. Pero hindi naman po puro hirap yun. Siyempre may saya. Nakikita ko ngayon inyong pong mga fellowship, ang saya no? Happy birthday, Pastor Bibel. No Friday po. Hindi nakakakain talaga yung nasa online. Kaya huwag kayong sa online. Marami ng, since the pandemic, marami na pong nagkasiya sa online na lamang. Online. Eh pagka pala may kainan, hindi kayo makakain talaga pag nasa online. Plus, pag nasa langit tayo, nasa labas ng pintuan ng langit ng mga nag-online. Kasi sasabihin ni Lord, dyan na lang kayo, naka-livestream naman ng langit. So, panoorin nyo na lang kung ano nangyayari sa loob ng kaharian ng Diyos. 37 years, ito po yung pag-uusapan natin. At nabili nyo po yung topic na Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. So, kung mapapansin nyo, yung Hebrews chapter 12 ay nagsimula sa salitang therefore. Yung therefore, pag sinabing kaya nga, merong unang mga sinabi. Daming binanggit, yung chapter 11 pa lang, binanggit po dito, yung buong, natawag dito, yung buong entourage ng, Hall of Faith. Sinabi po doon, sila Samson, sila Abraham, sila Joshua, ang dami-dami po. Now, pumasok sila doon sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Sabi po dito sa Tagalog, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo. At ang panalangin namin, Ama, ibaba niyo po nawa ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, maihatid ang inyong mensahe ng buong buo sa puso at isipan ng bawat isang member at family ng CBF. Ang kahinaan po nawa ng inyong lingkod, Panginoon, ay huwag maging hadlang upang maipahayag ang inyong salita. At dalangin namin ang Banal na Espiritu ang tumulong sa amin. Salamat po, Ama. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, quick background po tayo about sa Book of Hebrews. Until now po, mga kapatid, uusapan pa, pinag-aaralan pa, sino ba talaga ang author ng Book of Hebrews? Kasi yung iba po mga authors, Matthew, obviously, ang sumunod niya si Matthew. Si Mark yun, si John, and si Luke. Ang Acts, sino pong nagano ng Acts? Si Luke po yun.
Okay, si Dr. Luke. Romans, si Paul. So, marami po tinatawag na Pauline epistles. So, sa bawat letters, sinasabi po nila na babanggit yung pangalan niya. Pero kakaiba po itong Book of Hebrews. Hindi binanggit ng author kung sino po siya. Sino yung nagsulat ito. Pero marami pong speculations. Okay? So, ang ilan po ay nagsabi na maaaring si Apostol Pablo, yung as a Pauline authorship, dyan pumasok yung kay Apostol Pablo. So, bakit daw? Sabi kasi nila, yung early Christian traditions, may ilan na nagsasabi na, particularly sa Eastern Church, ay yung letter daw to the Hebrews, book to the Hebrews, ay attributed to Apostle Paul. Sa kanya daw po yun. Siya daw yung nagsulat nun. So, base daw po ito sa stylistic similarities and theological content. So, mukhang magkakahawin yung theological content na tinuturo ni Pablo sa ibang Pauline epistles and sa Hebrews, sa Book of Hebrews. Pati yung style. Now, kaya lang, yung language po, medyo ibang style. Parang kakaiba yung kanyang mga lingwaheng ginagamit dito. Iba, no? Mapapansin niyo po mga tao sa iba't ibang lugar, iba-iba ang mga pananalita. May accent. Di po ba? May accent. Halimbawa, sa pa yung mga salita may baga. Sa naik, baga. Di po ba? Sa general trias, alam niyo po ba, ang vowels doon ay 6. Ilan ba ang vowels natin? 5? Sa kanila po ay 6. A, E, I, O, U, E. Di ba? Di ba meron silang gano'n pag kumain ka na eh. Lagi silang gano'n. So, may iba-ibang language po tayo, no? Kagaya nung mga Ilonggo. May Ilonggo po ba dito? Di ba? Yung accent ninyo, ang lambing. Galit na, pero malambing ba? Yung iba naman po, kakaiba talaga. So, parang kay Apostol Pablo, kakaiba. So, yung Pauline authorship, nandun, pinag-aralan nila, maaaring si Pablo. Yung iba naman, nasabi dito, yung other proposed authors, sino-sino po yung pinapropose nila na authors? Possible po si Barnabas. Bakit po si Barnabas? Kasi yung iba nag-suggested it is Barnabas kasi close companion daw po ni Pablo. Malapit kay Pablo, so na-inspire ito si Barnabas na magsulat din ng letter to the Hebrews. Ngayon, yung Hebrews po, ang recipient ng Hebrews, ito po ay para sa mga Kristiyano na nagbabalak bumalik sa dati. Ang Book of Hebrews, ang mga sinulatan po sa Book of Hebrews, yung mga Kristiyano na gustong bumalik sa dating pamumuhay, gustong bumalik sa dating paniniwala, sa dating mga practices. So, maaari daw po si Barnabas yun. Kilala niyo po ba si Barnabas? The encourager. Si Barnabas. So, it might be Barnabas the author due to his Levitical background. Kasi si Barnabas pala, meron pong background na sa Leviticus. Levitical background. Priest. As priest. So, yung iba naman, nagsasuggest po si Apollos. Si Apollos. Kasi si Apollos po ay, aral. Okay? Eloquent magsalita si Apollos. So, sabi nila, maaaring si Apollos magaling din magsulat. So, maaari nga din naman si Apollos yun. Potential po yun. Yung iba po, nagsabi si Priscilla. Okay? Si Priscilla po, mayroong mga modern scholars kasi nagsasuggest that it was Priscilla or Aquila and Priscilla together, yung mag-asawa, as a possible author. Kasi, napaka-init din sa pananampalataya ditong si Priscilla. Yung iba naman po ay may mga iba't iba pa silang sinasabi ng mga author. Pero ang marami po talaga nag-iisip na si Apostol Pablo. So tinanong ko din yung aking mga kaibigan, yung dalawang kapon na pumatay kay Ninoy. Ilan po yun? Si Haka-Haka at saka si Kuro-Kuro. Sabi ko, pare, sino nga bang sumulat ng Hebrews? Sabi ni Haka-Haka, doon ako kay Pablo. Siguro, sabi niya, kay Pablo din ako. So, suppose, let us assume na si Pablo nga sumulat. Pablo nga ba sumulat ito? No? So, tignan po natin, sa sandaling ito, may tatlong personalities mula sa Biblia na pag-uusapan po natin. Una si Pablo, pangalawa sa Panginoong Yesus, at pangatlo si Pedro. Si Pedro po ay naigsilangan. Now,
Tingnan natin, i-assume natin na ang sumulat talaga ng Hebrews ay si Apostol Pablo. Kung siya po ang sumulat ng Hebrews, ano po ba ang nangyari kay Pablo? Kasi, di ba, pag nagsalita ka, meron kang pinaghuhugutan. Tama po ba? Nagsalita ka, may pinaghuhugutan ka. Kagaya nung isang, kausap ko nung isang araw, sabi niya, galing ako ng Qatar. Nag-impake daw siya sa karang, nag-impake siya. Bakit? Kasi nagwala daw siya, nanghabol siya ng daga. Sabi, ba't naman nung kinakabol ng daga, inubusan ako ng ulam. Wala akong pagkain. So, pinaghugutan yun. Kaya sama-sama ng loob niya nung nabuhay siya sa Qatar. So, pag nagsasalita kasi tayo, may hugot, may pinagmumulan. Meron tayong mga experiences sa buhay na yun ang nagiging dahilan kung bakit sinasabi natin yung mga bagay-bagay na ito. So let's suppose na ito po ay assume that it is Paul. So ano po ba nangyari sa buhay ni Apostol Pablo? Paul got beaten, crushed, and persecuted. Kagaya nga ng sinulat niya sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Ano sabi niya? We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Sa Tagalog, sabi dito, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusan na ilulugmo. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Kung si Apostol Pablo nagsulat nito, meron po ba siyang claim? Meron po ba siyang karapatan? May authority ba siya na sabihin ito? Ano ba yung naranasan ni Apostol Pablo? Siya po ay na-persecute. Na-persecute na po ba kayo? Meron ba nagsabi sa inyo na nung nagsisimula ka lang ng mga kabataan, mga barka-barkada ninyo, o pare, banal ka na. Nalala ko nung high school ako, gustong-gusto kong magkaroon ng sariling Bible. Sabi ng pastor ko, sama ka sa akin. Sama kami mga kabataan. Punta tayo sa The Bible League. Doon makakabili kayo ng Bible, magdala kayo ng pera. So, ang dala kong pera ay 150 pesos lang. Wala na akong makakuha pera talaga. Inipon ko yun. Pagdating doon, ang mabibili lang ng 150 pesos kong pera ay Bible na, study Bible naman maganda. NIV study Bible. Kaya lang ganyan kalaki. Ganyan katapat. Ganyan katapat. Sabi ko, ang laki naman ito. First Bible ko, laki-laki naman ito. Bago pa lang ako sa pananampalataya, mainit pa ako sa pero hindi kasing init ng kaya kong bitbitin yun simula sa bahay namin hanggang sa church. Kasi lalakarin lang naman doon lang naman sa subdivision. So, habang naglalakad ako, hiyang-hiya ako talaga. Hiyang-hiya ako. Ang mga kapatid, hindi ko pinaka-proud ko yun. Ito lang talaga yung real life natin. So, hiyang-hiya ako habang naglalakad ako. Sabi ng mga kaibigan ko, wow! Sabi nila, Bible! Ang sabi nila sa akin, baka naman lumampas ka na sa langit yan. Di sumunod na linggo, hindi na nila ako nasabihan na gano'n. Nilagay ko sa paper bag. Kala nila ako saan lang pupunta. Saan pupunta? Diyan lang. Pero nasa paper bag yung Bible. Pero favorite Bible ko po yung favorite Bible ko. Na-persecute na po ba kayo? Kayo po ba'y sinaktan na? May nakita po ba sa inyo? Kung si Pablo nagsabi nito, let us fix our eyes unto Jesus, malamang si Apostol Pablo may pinaghuhugutan. Kaya niyang sabihin ito. Now, from time to time po, mga kapatid, magre-reflect tayo sa sarili natin. Kayo po magre-reflect sa sarili. Huwag niyong iisipin na bagay ito kay ganito. Sana mapakinig niya. Huwag po. Ang unang tatandang dapat mag-isip kung para kanino ang mensaheng ito ay ikaw mismo para sa iyo. Now, ang tanong, maraming tao
itong nakalipas ng mga panahon, nakita ko ang daming churches. Mga kakilala ko mga Kristiyano, hindi ba sila mga pastors, pero mga leaders sila ng mga churches. Napakaraming mga leaders ng churches, nagbabackslide, nanlalamig, nawawala sa church, naglilipat-lipatan pa nga yung iba, naghahanap sila ng pupuntahan. At alam niyo kung saan mas malimit magtago, yung mga Kristiyano parang sugatan sa kanilang mga local churches. Doon sa mga malalaking church, hindi tayo against them, pero doon nagtatago. Doon sila magtatago. Hindi pa sila kakilala doon. Ang mahalaga naka-church, sabi nila. Pero hindi po maganda pa rin. Aalis na sa church, madami ako na kaibigan, sabi ko, bakit nawala ito sa church? Bakit nalamig ito? Bakit nag-iba na yung pamumuhay nito? Talagang bumalik po sa dati. Kayo po, nasaktan na ba kayo? Binato na ba kayo? Dinurog ba kayo? Sabi ni Apostol Pablo, dinurog kami. Durog kami. Gabi-gabi lahat pagpapahirap sa amin. Pinahirapan ba kayo ng mga pastors dito? Ayoko na doon. Pinahihirapan lang ako. Ayoko na doon. Nuutos-utusan lang ako. Ang unang ministry pinasok ko sa church, utusan. Tsaka floor manager. Kami kasi nung tatlo kami kabataan yung taga-bunot ng sahig. Yung sahig kasi ng house church, pula. So every Saturday yun, walisan, imamap, tapos floor wax, tapos bubunutin. Kaya tinakas ko sa bahay namin yung floor manager namin. Doon sa church na sira. So, siyempre, pagalitan ako. Pero, habang naglilinis kami sa church, nagbubunot ako sa church. Nagagawa ko to dito, pero sa bahay namin hindi. Alam niyo, maraming kabataan ganon. Ang bait sa church, pagdating sa bahay nila, hindi mautusan. Yung iba naman, nagre-reklamo. May nakutos sa akin. Gabi-gabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalugi. Kapatid, si Pablo po yun. Si Apostol Pablo. Ano pa nangyari sa kanya? He was deserted by a comrade, John Mark. Alam niyo po ba sa missionary journey nila, mayroon siyang kasama sa missionary journey, si John Mark. Tapos nung nahihirapan na sila, eto yung mga nararanasan lang ganyan, nung nahihirapan na sila, sabi niya, alam mo John Mark, si John Mark, nakita niyo ba si John Mark? Nawala si John Mark, naglaho parang mula. Iniwanan siya. Sabi ni John Mark, ayoko na, ang hirap pala sa ministry. Mga kapatid, naranasan niyo na po bang iwanan kayo ng kasama ninyo sa church, sa ministry? Tinalikuran kayo? Naranasan niyo na po ba yung inaasahan yung tao bigla kang iiwanan? Mga kabataan, bakit ikaw na lang naghuhugas sa lahat? Dito ba ganun po ba dito? Kabataan ng Kasi nung kabataan namin, talagang lagi aftercare, puro kabataan. Pero ngayon, napansin namin sa church, sabi ko, bakit parang iba na? Puro aftercare na, puro kananayan. Kaya balik kami, back to basic tayo, ikutan. Every Sunday, halimbawa, tatay muna, maghuhugas. Puro patatayan, maghuhugas. Susunod na Sunday, puro kananayan naman. Susunod na Sunday, puro kabataan naman. Ayun. So ngayon, medyo unti-unti bumabalik. Pero may mga times, noong linggo, nag-anniversary, tapos na, nagkain na. Kainan na, nakatapos na magkainan. Pagdaan ko sa may bandang lababo, nakita ko yung isang kapatid. Sabi ko, ate, bakit nag-iisa mo kayo dyan? Hayaan nyo na, pastor, nag-ahalisan na sila. Kung may hinahinanang siyang tao, kung mahinahinang Kristiyano, magtatampo yun. Dito sa CBF, walang ganun. Amen? Walang nagtatampo pag iniwanan ng mala John Mark sa buhay niya. Baka naman, meron naman ang iwan sa inyo, kinost kayo. Meron ba? Pinahilig, tapos iniwanan. Ang usama mo natin si John Mark. Alam niyo sa church, people may come and go. Tandaan niyo po yan. Huwag tayo tititig sa tao. Kasi people may come and go. Ngayon nandiyan, bukas wala.
So madi-disappoint tayo kapag nakatingin tayo sa tao. May mga times sa buhay namin mag-asawa as ministers of the gospel na tuwing tumatayo po ako sa pulpito, nadi-discourage po ako kapag nakikita kong bungi-bungi yung upuan. O konti, lagi ako nag-aalala. Kaya ang isa sa worries ng mga pastors, nakagaya ko, hindi ko alam kina Pastor Vivian at kina Pastor Vivian. Hindi ko alam, pero sa akin, ito yung pagkakamali ko. Tumitingin po ako sa numbers, tumitingin ako sa attendance, tumitingin ako sa mga taong dumarating. So, parang malungkot ako mag-preach, mag-share ng gospel kapag kukonti. Pag nawala si ganito, parang ang lungkot ko. Pag wala si ganito, hanggang sa... Siyempre, ito din ang magtutulong sa iyo para tumustahin sila, bisitahin sila. Hindi dapat mawala yun, na kumustahin natin sila. Pa-follow up natin sila pag wala sila. Pero ang problema sa akin po is that naapektuhan yung pag-preach ko na yung mga dumating, hindi makakain ng maayos ng Word of God. Why? Kasi ang iniisip ko, parang matamlay ako kasi kulang-kulang. Ba't ko konti lang kami? Kaya kapag uulan, parang nalulungkot ako. Uulan. Kasi maraming Kristiyano, asin, hindi na nakakarating. Natakot matunaw. Hanggang sa isang araw, nabasa ko yung isang parable ni sino yung Dr. Scudabayo? Si Johnny Flavier, si Senator Juan Flavier. Sabi niya, meron isang pare na napunta sa bukid. Once a month lang siya pumupunta sa bukid para magmisa. Ngayon, nagkamali yata ng araw. Kamali ng araw, nagkalituhan yung mga parishioner doon kung anong Sunday yun. Nagpunta siya sa Sunday, tapos ready siya. Pagdating niya, hihintay siya. Isa lang nandoon sa binatilyong magsasaka. Sabi, wala pa ba sila? Wala pa po, Father. Hintay pa tayo. Wala pa sila? Wala pa po, Father. Father, mukhang nagkamali na ako ng araw. Mali yata pagkakalat ng sabi ni Father, sabi niya, ikaw lang naman at ako, mabuti pa, umuwi ka na. Tayong dalawa lang naman Umuwi ka na, sa susunod na buwan na lang tayo magmisa. Kasi wala naman sila. Ang sabi nung binatil yung magsasaka, Father, okay naman po yun. Kaya lang, gusto ko lang po ikwento sa inyo na ako po, pag nagpapakain ng alaga kong hayop, kahit isa lamang po ang pumunta, pinapakain ko pa rin. Sabi ni Father, okay to na siya, parang nahiya siya, no? Sabi ni Father, sige, maganda ka na inom, tayo magbimisa. Dahil na-inspire si Father, binuhos niya yung kanyang sermon, yung homily, ang tawag din ko binuhos niya ito, talagang umabot sila ng 3 oras. 3 oras, di ba? 1 oras lang naman ang nagmisa. Umabot sila ng 3 oras. Sabi ni Father, ito? Okay ba ang ating misa ngayon? Sabi, okay naman po, Father. Pero gusto ko lang din po sabihin sa inyo na kapag ako po'y nagpapakain ng alaga kong hayop, pag isa lamang po ang dumating, hindi ko po inilalahat ang pagkain. Sabi, binuhos nyo naman. Baka tayo mabot ng 3 oras dito. No? Kahit konti. Nag-pray ako noon. Nag-pray ako, Lord. Pasensya na po kayo. Sorry po, Lord. Nakatingin ako sa tao. Na dapat sana ang ministry ko is to share the gospel. Regardless kung gaano karami ang tao, marami o maunti ang tao. Simula noon, hindi na po ako hindi ako natingin sa dami ng tao. Inalis ko na yung salita sa sarili ko na, sige magsimula tayo, kahit tayo lang. Inalis ko na. Kasi nawawalan tayo ng appreciation. Nawawalan ako ng appreciation sa mga nagpunta. Imagine, ang hinahanap mo yung wala. Nalimutan mo ng bilangin yung nandyan. Kaya kung nandito ka, pakitingin nga po sa inyong katabi. Pakisabi sa inyong katabi, kapatid, mapalad ka. Sige po sabihin, kapatid, mapalad ka. Dahil katabi mo ako. He was deserted by a comrade
named John Mark. Iniwanan niya. Kaya nga si Pablo, sumama ang loob niya kay John Mark. Kaya alam niyo, nung silang dalawa ni Barnabas, dapat sila yung magsasama sa missionary journey. Sabi, bumabalik si John Mark. Sabi ni John Mark, sama ako. Si John Mark, bata pa noon. Sabi niya, sama uli ako. Sabi ni Barnabas, sama natin si John Mark. Sabi ni Paul, ayoko na, iniwanan ako niyan. Hindi niya talaga, ayaw niya talaga isama. So, ang nangyari sa kanila, nag-split ito si Paul at si Barnabas. Ang sinama ni Barnabas, si John Mark. Ang sinama ni Paul, si Silas. Si Silas, di ba? Kaya nagkaroon ng Paul and Silas tandem. So, talagang inayawan niya na, pero praise God. Sabi ko kanina, si Barnabas is the encourager. Praise God. In-encourage niya si John Mark. Kung hindi niya in-encourage si John Mark, wala tayong book of Mark today. Amen? So you better encourage your brothers and sisters. Amen? Encourage natin mga kapatid natin. Pag pumapasok sa church, naglalakad pa lang, nakita mo lulugo-lugo na. Tapikin mo na sa balikat. Okay ka na ba? Yung group of pastors and intercessors na salihan namin noon sa ministry, madaming intercessors. Sabi ko sa isang intercessor, sabi ko, kapatid, may problema ka, no? Sabi ko, may problema ka. Yung mga intercessors na yun, sila yung mga nakakakita ng mga demonyo. Nakakita, nakakaramdam ng demonyo, nakakabasa, seer at tawag. Nung nilapit ko, sabi ko, kapatid, may problema ka, no? Halika, pag-pray kita. Sabi niya, usap-usapan lang si pastor mo, nakakakita rin pala. What? Sabi pinag-uusapan, isama daw si pastor mo sa intercessors, yung kasi mga nakakita. Sabi ko, ano yun? Sabi, di ba pastor mo, nakakita ka rin? Ano mo nasabi? Nung isang araw, sabi mo may problema ako. Totoo may problema ako. Nakita mo may problema ako. Natural, lugmok na lugmok ang mukha mo. Di ba? Sabi ko, kailangan pa ba ng ano yun? Pag nakita mo kapatid natin ang lulugo-lugo, syempre, kitang-kita na sa kanya na may problema siya. No? Now, let us encourage one another. Pero just in case na iniwanan ka, let us fix our eyes unto Jesus. Huwag kang titingin sa mga kasama mo. May mga pagkakataon na yung kasabay mo sa ministry, pagdating sa kalagitnaan ng journey, hindi mo sila makakasama. May mga pagkakataon kung ikaw ay nag-aaral, yung mga batchmate mo, ngayon kasabay mo sila. Di ba pag nag-first year kayo, dami-dami nyo, 5 sessions, tapos second year ninyo, 3 na lang, 3 section na lang, third year ninyo, hanggang sa paunti ng paunti. Dumarating talaga ang pagkakataon na nababawasan at nababawasan. Praise God kung hindi mabawasan, praise God kung madagdagan pa. Pero just in case, para hindi tayo ma-discourage sa buhay, let us fix our eyes unto Jesus. Huwag sa mga kasama natin. Of course, we value yung mga kapatiran dito. Pahalagaan natin sila, napakahalaga nila. Pero hindi sila yung makakapagpataob sa atin. Ano pang naranasan ni Pablo? He was judged and rejected by other church leaders. Nakaranas din po siya ng rejection from the Judaizers. Yung mga grupo ng Judaizers tawag sa kanila, yung faction within the Corinthian church. Kaya siya nagsulat ng 1 and 2 Corinthians. Kasi mayroon doong faction, may faction doon na humihiwalay sila at pagkatapos binabati ko sila si Apostol Pablo. Kaya nga sinabi niya, kanino ba? Yung iba nagsasabi kay Apollos, yung iba kay Pedro, yung iba kay Pablo. So hindi tumingin si Apostol Pablo doon sa mga faction na yun. Sa lahat ng pagbabatikos at pagre-reject sa kanya. Yung some early Christians, nireject din siya. Nung nagsisimula siya, nung nakakilala siya sa Panginoon, na-encounter niya ang Panginoong Jesus sa road to Damascus, di ba nireject siya ng marami? Bakit? Persecutor siya ng church. Mga kapatid, sometimes your idea mo, i-reject ng iba. Yung suggestions mo, pwedeng i-reject ng iba. Pero ano pwede natin gawin? Magdadamdam ba tayo? Magtatampo ba tayo? Ako, hindi naman ako pinapikinggan yan. Sila na lang, suggestion na lang nila dati. Di po ba? Nag-usap-usap, anong bibinta natin? Ang kulay pag bibinta natin? Yung suggestion mo ayaw tanggapin.
Di po ba? Ayaw nila tanggapin. Ang pinipili nila yung mga kulay. Ano bang kulay yung sinuggest mo? Pink. Ayaw nila. Yung Sunday school classroom sa church, nag-usap-usap yung mga elders. Nag-come up sila sa isang color. Pagpasok namin, sabi ng iba, wow, ang ganda. Para tayo nasa loob ng mineral water. Yung pagka-blue niya, parang sabi ko, kailangan nyo na. Hindi naman kayo nagtinda eh. Pero alam niyo mga kapatid, pag nagtampo ka doon, lugi ka. Diyan, pag hindi tinanggap yung iyong suggestion, lugi ka. Ano, dahil ka lang nakasalalay. Suggestion lang. Ngayon, maaaring hindi nila makita yung kagandahan ng suggestion mo. Yung idea mo. Pero bukas makalawa, tatanggapin din nila yan. Ang mahalaga lang, huwag kang magdadamdam. Kung si Apostol Pablo yan, hindi siya nagdamdam. Hindi siya nagdamdam. Ngayon, tungkol sa Panginoong Jesus, check natin ang Panginoong Jesus. Paano tayo makakahugot ng lakas mula sa Panginoong Jesus? Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 8 verse 20, and Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin ng Panginoong Jesus, number one dyan is that He got nothing to lay down His head to sleep. Hirap talaga ang ministry. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Noong kami papasok sa Bible School, 8 kami. Gusto nag-express ng magpapastor. Ako ang pinaka-hesitant. Kasi kita ko yung hirap ng buhay ng pastor namin. Hirap talaga yung buhay. Eh nararamdaman ko yung calling. Sabi nung kaming 8, pasok tayo, may gusto tayo, pastor na tayo, ganyan. Sagot ng pastor ko, magpapastor kayo, papasok kayo sa Bible School, bakit? Akala niyo ba langit doon? Akala niyo ba madali yan? Akala niyo ba maganda? Eh ako naman agree ako, sige pastor, i-discourage niyo na kami. Kasi ang number 1 talagang pangarap ko sa buhay ay yumaman. So kung magpapastor ako, bakit hindi ako yumaman? Ano po ito material things ang aking focus. Kasi api kami sa buhay. Talagang mabigat yung pinagdaanan ng family namin sa broken family. Kaya sabi ko, dapat yumaman ako. Tapos, bigla-biglang all of a sudden, bigla-biglang all of a sudden, bigla-biglang all of a sudden, tinatawag ako ni Lord. Ang matindi pa dito is, habang tinatawag ka ni Lord na maglingkod sa Kanya in full time, nakikita mo yung pastor mo na walang ulam. Nakatira sila sa house church, walang ulam. Meron kaming pastor, may asawa siya, bagong pamilya pa lang sila, at isang anak. Tapos may youth pastor kami. Ang nag-aalaga talaga sa akin yung youth pastor. So walang ulam. Sa araw yung aso nila, nakita ko, nakatali. Sabi ko, anong gagawin? Nakikinunok sa papalungin. Bakit to? Pastor, ang gagawin nyo kay Chance? Ulami namin. Mga ilang araw na ulam din nila yun. Inulam yung alagang aso. Sabi ko, gano'n yung talaga mong pastor. Simula noon, again, nagtatakas ako ng pagkain sa bahay namin. Pag magkakain na natin, tinatakas ko, dadaan ko sa likod ng bahay namin. Nahuli ako ng nanay ko, saan mo dinadala ng pagkain? Kailangan pastor po eh. Wala po kasi ulam sila, pastor. Sabi ng nanay ko, hindi mo sinasabi. Nagnanakaw ka ng pagkain. So simula nun, nanay ko naglalagay, dala mo ba itong dessert? Sabi ng mga pastor, may dessert pa! Pero hindi nila alam na ginanakaw ko sa amin yun. Baka hindi kainin eh. Alam niya, hirap mahirap magpastor. Mahirap mag-ministry. Ang Panginoong Jesus hindi excuse dyan. Wala nga siyang mahigaan. Hindi nga malaman kung saan siya matutulog. Doon nag-minister ang Panginoong Jesus. Ito pa ang matinding dinar sa Panginoong Jesus. He was betrayed, deserted, and disowned by His disciples. Ano nangyari? So Mark chapter 14 verse 10. And Judas Iscariot, one of the 12, went unto the chief priests to betray Him unto them.
So, ano nangyari? Si Judas, ibinenta ang Panginoong Jesus. May nagbenta na ba sa iyo? May mga tao po na nawawala sa church. May mga tao nagtatampo. May mga tao nagtitisod. May mga taong hindi na bumabalik sa church. Bakit? Nabenta na po ba kayo? Hindi po ba? Ano pa nangyari? And his disciples all left him and fled. Nung inaresto ang Panginoong Jesucristo, anong ginawa nila? Di ba nagtakbuhan sila, nagtakasan sila? Again, kagaya kay Apostol Pablo, iniwanan siya ni John Mark. Ang Panginoong Jesus, iniwanan ng kanyang mga disipulo. 11 sila. Yung isa kasi naghudas sa kanya. Yung 11, tinakbuhan, tumakbo, pero may naiwan, dalawa. Si John the Beloved, tsaka si Peter, na sumunod pa rin sa kanya. Pero the rest, mga kapatid, nagtakbuhan sila, iniwanan. Iniwanan ka ba? Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. O ano ba? Hindi lang siya pinagkanulo. Hindi lang siya iniwan. Ano pa ginawa sa kanya? Dinisown pa siya. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kakilala yan, no? Alam niyo, minsan sa ministry, na-experience ko yung, ang dami-daming mga members, leaders, yung sabi, Pastor, si ganito, ganyan. Na ano ko, sabi ko, pagpasensyahan nyo na, Mga leaders po ito sa church. Leaders sa church. Pagkatapos, sa dami ng sumbong nila, di inaksyonan ko sa council meeting namin. Nung binanggit ko ng binanggit, sinabi ko rin kung sino nagbabanggit. Alam niyo, sabi ng tatlong lagi napunta sa amin sa pastoral house, Pastor, wala kaming sinabi ganyan. Tinanggi nila talaga. So lumalabas yung lahat ng yung mga sinisilip na yun, sa akin lang galing. Personal experience ko po ito. Bata pa kami pastor po. Sabi ko, sinabi niyo po yun eh. Pumupunta pa nga kayo sa pastoral house. Hindi, Pastor, bakit naman namin ginawa kaming sangkalan? Sabi ko, ganun po ba? Sige po, sabi ko, sige po, kung ganun pala, sa amin pala ito galing. Sige. Pagkatapos no, nag-resign kami sa church. Di ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Pero alam nyo, pagkatapos doon, yung mga taong concerned na sinisilip, inabis nila. O di naging chapel board ako. Pero praise God. Until now, may mga terms ako sinasabi na, kung yan naman ay ikabubuti ninyo, relasyon ninyo, at ako naman gagawin chapel board, so be it. Okay na yan. Basta mapabuti kayo. Pero alam mo mga kapatid, pag ginamit ka chopping board, ikaw ba'y magtatanggap sa Panginoon? Masaktan ka ba? Nasaktan ka ng tao? Nasalitaan ka? Kahit anong ginawa sa iyo? Yung sakit nandiyan yan, mag-i-heal yan. Pero ang point is that huwag kang mawawala sa Panginoon. Yung iba kasi, nasaktan ng iba, nagtampo sa Panginoon, umayaw sa ministry. Umalis sa church, hindi po tayo pwedeng gano'n. Kasi darating at darating talaga ang buhay ng tao na may makakapanakit sa iyo, may mangiiwan sa iyo, may pagkakaluluwa, may itatanggi ka. Itatanggi ka talaga. So ano pa nangyari sa Panginoon? Tingnan niyo po ito, no? So John chapter 18 verse 12 to 14, then the band of soldiers with its commander and the officers of the Jews arrested Jesus and brought him and bound him. They brought him first to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. Caiaphas was the one who had advised the Jews that it would be better if one man died for the people. Ito po nangyari. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya pong gabi, sabi, di ba sa Santa Cena, gabi siya yung pagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Sabi niya, the hour's coming. Tapos, sinama niya mga alagad niya, papunta sa Garden of Gethsemane. Iniwan niya yung ilan, at sinama niya yung inner circle, si Peter, si James, and si John.
Sa di kalayuan, sinama niya. Tapos iniwan niya pa rin, sabi niya, stay here while I pray. So, nag-pray siya sa di kalayuan. Pray siya. Alam niyo, ang sabi ng Panginoong Jesus dito, doon sa Book of John, sabi niya, maiwan kayo dito, manalangin kayo. Ako ay pupunta doon at mananalangin. Ang salita, exact words ng Panginoong Jesucristo, ang puso ko'y bagbag ng kapighatian na halos ikamatay ko na. Ang puso ko'y bagbag ng kapighatian na halos ikamatay ko na. So, nag-pray siya doon. Pray. Pagbalik niya doon sa inner circle, yung Peter, James, and John, natutulog sila. Madaling araw na yun eh. Tutulog sila. Ginising, sabi niya, ba't kayo natutulog? Sabi ko sa inyo, magbantay kayo at manalangin. So, nagising yung tatlo. Naupo at umalis ulit ang Panginoong Jesus. Nag-pray uli siya. Maya-maya, bumalik uli siya. Natutulog na naman yung tatlo. Sabi niya, watch and pray. Watch and pray. The hour is coming. Sabi niya gano'n. So, balik na naman siya. Alam niyo, that moment, ang pinagdadaanan ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, sobrang bagbag ng damdamin na halos ikamatay ko. Anong katibayan na ang Panginoong Jesus sobrang yung deep sorrow? Deep sorrow. Yung pawis niya, yung mga small veins, pumuputok. Naranasan niyo na po ba yun? Sobrang kapigatian. Naranasan niyo na yung sobrang takot. Sobrang takot. Talagang yung maliliit na ugat sa katawan natin, sa skills natin, pumuputok ito, kaya lumalabas yung dugo, humahalo sa pawis. Hindi siya dugo, yung madaming dugo. Pero mahalo, nagiging pula, pumapatak yung pawis niya. At may kasamang dugo, kaya pula ito. Alam niyo, ang sabi niya sa Panginoon sa prayers niya, Lord, may this cup of sufferings been taken away from me. Ganun siya katindi lang sabi, but not my will, but yours be done. Yun yung panalangin niya. Sabi, Ama, kung maaari po, tanggalin niyo na cup of suffering na ito. Kasi alam ng Panginoong Jesucristo kung ano yung pagdadaanan niya. Alam niya talaga kung anong gagawin sa kanya pag siya ay na-aresto. Sa sobrang tindi ng sorrow na pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo, tapos yung kanyang mga alagad natutulog. Take note in the middle of the night, madaling araw, kasagsagan at tulog ng bawat isa, our Lord Jesus Christ is suffering emotionally. He is suffering emotionally. Now have you suffered emotionally? Nahirapan ka na ba sa church? Nahirapan ka ba sa ministry? Ang Panginoong Jesucristo, hindi siya iba sa atin. Makaka-relate ka sa Panginoong Jesucristo. He is suffering emotionally that moment na halos ikamatay niya na. Alam niyo kung paano siya in-encourage ng Diyos Ama? Pinadalag siya ng angels to comfort him. Ganun katindi yung suffering pinagdadaanan emotionally ng Panginoong Jesus. And then doon sa binasa natin, sabi niya, and they brought him first to Annas. And they brought him first to Annas. Sino si Annas? Si Annas po ay dela ni Caiaphas. Si Caiaphas po ay high priest ng mga panahon na yun. Siya yung high priest. Tapos si Annas ang biyenan niya, dating high priest. Bakit siya dinala kay Annas? Bakit nung dinakip ang Panginoong Jesus, dinala kay Annas? Si Annas lang naman po ang may-ari ng mga table doon sa templo, doon tinaog ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, siya yung may-ari ng mga negosyo doon na tinayo sa templo, sa Court of the Gentiles. Yung pinaglagyan kasi ng mga tindahan ni Annas, place yun ang tinatawag na Court of the Gentiles. Doon dapat sumasamba yung mga Hentil, yung mga hindi Israelites. Binibigyan ng Panginoon ni Yahweh ng place ang mga Hentil para makasamba sila sa Panginoon, pero nawalan sila ng lugar. At nung pumasok ang Panginoong Jesus doon, tinaob niya yung mga lamesa na yun. It is said, sabi, that my house will be called the house of prayer, but you have made it a den of thieves. Sabi niya. Kinaob. Kaya ngayon, nung dinakip siya, saan siya dinala? Kay Annas. Ikaw ba nagtaob ng mga table ko? Wala dito sa Bible yun. Pero doon pa lang mga kapatid, naka-receive na po siya ng verbal abuse. Verbal abuse. From emotional abuse,
From emotional suffering to verbal abuse. Now, relate natin sa rin natin. Emotionally, nasaktan ka naman. Napagsalitaan ka naman. Hindi madali ang nasa ministry. Hindi madali ang magsilbi sa Panginoon. Minsan, may nagbigay ng sabi, Pastor, i-donate po kami microphone sa church, wireless. Ang ganda naman ito, ang ganda ng wireless ito. Hindi po ito sa microphone. Mga sinishare ko sa mga matagal-tagal ko na sabi, ang ganda naman po nito. Sabi mo, pasensya na Pastor yan, ang nakayanan namin. Tapos may dumating isang member ng church. Kausap ko pa yun nag-donate, mag-asawa. Sabi ko, may bago tayong microphone. Malimit kasi, hindi ko po binabanggit kung kanino nang galing. Kasi para yung ginawa ng kanan mo, huwag paalam sa kaliwa. Para ang reward ay galing sa Panginoon. Sabi ko, may bago tayong microphone, wireless, ang ganda. May nagbigay, may nag-donate. Sabi nung dumating, pangit yan. Pirated yan. Basta pangit yan. Saglit lang si Ryan, pangit yan. Tapos, umalis din siya agad. Sabi ng mag-asawa, Pastor, kunin na lang po namin. Pangit pala. Pangit pala. Hindi, huwag. Sabi ko, huwag. Maganda ito. Kaya niya na, Pastor, sa kanila kami magbibigay kapag kaya na namin bumili ng mas mamahalin. Hindi, huwag. Sabi ko, huwag. Ibinigay niyo na ito sa Panginoon. Para kay Lord yan. Huwag niyong isipin yung sinasabi ng iba. Ang mahalaga, kung anong the best ninyo, ginawa niyo sa Panginoon. Kung ginamit mo namin sa church, nasira ang aming ka. Tama nga, no? Sira yan. Pero ang point, mga kapatid, hindi tayo pare-parehas na kakayanan sa buhay, tama? Yung iba mayaman. Babasahin ko sa itsura ninyo. Yung iba sa inyo, yaman. Yung iba, mayaman. Yung iba, mayaman. Yung iba, mayaman. Walang mahirap dito, amen? Yan, okay. So ngayon, hindi po tayo pare-parehas na kakayanan bumili. Hindi tayo pare-parehas na kakayanan talaga sa buhay. Pero ang puntos dito, sa abot ng iyong makakaya, pag ginawa mo ito sa Panginoon, that is your offering to the Lord. Makarinig ka ba ng salita mula sa iba, disregarded. Huwag mong pansinin, hindi ka nag-offer sa Kanya. Kaya ka nag-offer? Kay Lord. Kaya ipagpatuloy mo lang. Now, ang Panginoong Jesus tumanggap siya ng verbal abuse. Pero okay lang yun. Hindi niya sinabi ba ng Panginoong Jesus, andito na nga ako, isisave ko nga kayo, tapos sasabihin niyo pa ako ng ganyan. Ay, tigil na to, cancel na to. Di cancel ang crucifixion. Dahil nagtampo ang Panginoong Jesus, hindi na-appreciate. Minsan may mga ganon. Gumagawa sa ministry pag hindi na-appreciate. Ayoko na. Bakit siya na-awardan ako? Wala. Pero walang ganon dito. Amen? Amen? Pag may audio-visual presentation na lahat ng mga staff, sabi niya, wala ako. Ba't wala ako doon? Tampo na yun. Walang ganon dito. Pag ganyan sabi, wala ka pala doon, nalimutan yung pictures mo. Talaga sinadya nyo. Of all people, ako pa talaga. Totoo naman, minsan may nakakalimot di po ba? Pero wag po kayo magdadamdam. Minsan nga, ang preaching ng pastor, sasabihin ng isa, pinatatamaan ako ng pastor. Mayroong isang nagsalita sa akin mismo kasi tinanong ko ano ba talaga problema natin. Kasi pastor, pag nag-preach ka, pinatatamaan mo. Ang sabi niya daw, ba si pastor, parang wala yata akong mabuting ginawa dito ah. Ganun pa. Sabi ko, ay ganun po ba? Special po pala kayo. Ginawa kong props ang buong church, parang sa inyo na. Di po ba? Wala na po sa church yun. Agad-agad, binalipat ko po sa ibang church. Sabi ko, doon na po kayo. Mga kapatid, huwag ka magtatampo pag napagsabihan ka. Yung Panginoong Jesus pinagdaanan niya. He was beaten and crucified. Diba? He was beaten and crucified. Binugbog. Nakita niyo po ba yung The Passion of the Christ? Yung movie na yun? 80% true. 80% true yung picture ng pagka natin ko sa kanya.
Ganon katindi yung pinagdaanan ng Panginoon Jesus. Kung babasahin yung Book of Isaiah, sinasabi sa Book of Isaiah na beyond recognizable ang mukha ng Panginoon Jesus. Hindi talaga siya makilala. Sa Isaiah chapter 52, hindi makilala, hindi mo maamin nagtatao siya. Because of the physical abuse na pinagdaanan ng Panginoon sa Kristo. Pero hindi niya sinabi na ayoko nang iligtas ang sangkatauhan. Nananakit kayo. Ayoko na maglingkod sa Panginoon, nasasaktan ako dito. Ayoko na maglingkod, na pinapawisan ako dito. Trabaho ko ng trabaho, tapos nagkainan kayo, hindi niyo ako sinama. Ayoko na, kayo na lang. Walang ganun dito sa CBN. Amen? Walang ganun dito. Kahit anong maranasan mo, ang mahalaga, nakatutok ang paningin mo sa Panginoon Jesus. Dahil siya, kahit anong dinanas niya, tuloy-tuloy yung plano to save you, to save us. Kahit na, sabi niya po sa Pablo, kahit na hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Sa lahat ng pinagdaanan niya, still he said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Nasaktan ka na ba? Nakapagpatawad ka ba? Ang mahalaga, kahit nasasaktan tayo, marunong tayo magpatawad. Hindi po kaduwagan ng magpatawad. Kabanalan ng tawag dito. Kapag sinampan ka, pinagsalita ka ng isang tao at nag-pray ka, tinatawad mo siya sa Panginoon. At pagkatapos, kinamayan mo siya, hindi ka plastika ng tawad. Hindi ka plastika ng tawad. Reconciliation. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons and daughters of God. Anak ka ng Diyos, amen? Amen. Anak ka ng Diyos, kaya ikaw ay peacemaker. Nakatuon, nakatutok ang iyong paningin sa Panginoon Jesus. Siya din ang nagsabi, it is finished. Tinapos niya yung kanyang dapat gawin. Si Peter, nung lumakad sa tubig ang Panginoong Jesus, sabi niya, tawagin niyo din ako dyan, Lord. Sabi niya ng Panginoong Jesus, halika. Di ba nakalakad si Pedro sa tubig? Pero nakita niyo yung mataas na alon, natakot siya. Kaya siya lumubog at nagsimula siya malunod. Mga kapatid, si Pedro ay mangingisda. Ibig sabihin si Pedro, marunong lumangoy. Pero bakit siya nalunod? Kasi na-sidetrack. Baka nasa sidetrack tayo, mga kapatid. Huwag kayong tingin-tingin sa kaliwat sa kanan. Huwag yung pansinin ng mga ibang bagay. Minsan, ito lang, recently, may bago kami sa church. First time niya magiging treasurer. So, meet kami, no? Rito sabi ko, Jessica, si Jessica po yun. Sabi ko, Jessica, dahil first time mo ito, i-orient kita. Hindi porket naglilingkod ka, papuri ang matatanggap mo. May mga pagkakataon, Jessica, na baka makarinig ka pa ng pamumula. Alam niyo, habang nagsasalita akong gano'n, sabi niya, Pastor, okay lang po yun. Okay lang po yun, wala po akong pakialam sa mga bula na ganyan. Sabi niya gano'n, napalikod si Bis sa akin. Sabi, wala po akong pakialam kahit ano sabihin ng tao, ang mahalaga po sa akin ay maglingkod sa Panginoon. Ngayon, balikan na po natin yung ating pinag-uusapan. So, totoo nga, wala po siyang pakialam. Kahit anong hirap, kahit anong sabihin, kahit anong simangot, wala na siyang pakialam. Kahit yung mga ibang yung magulang niya, ganun din. Sabi ko, kayo wala itong pamilya na ito, at tatag sa church, at tatag sa Panginoon. Wala silang pakialam sa mga negative acts, words, lahat. Bakit nakatutok sila sa Panginoon? Si Peter, na-sidetrack siya. Na-distract siya. Pag po kayong madidistract, tuloy-tuloy po tayo. Tuloy-tuloy po kayo. Now, anong ibig sabihin kapag sinabing fix your eyes unto Jesus? Fix your eyes unto Jesus. So, bago po yan pala, mayroon ako ilang haka-haka at puro-puro. Bakit ba tayo nasa sidetrack? Bakit tayo nawawala ng tutok sa ating Panginoon? Maybe we get distracted by other things. Yan, si Peter. Pangalawa, maybe we accumulate a lot of head knowledge. Alam yun,
Pag-aral ka ng aral ng Bible, hindi po masama yan. Praise God, kailangan natin yan. Pero pag-aral ka ng aral, dami mo na memorize na words, verses, pero hindi naman in-apply sa buhay, tumataas ang kumpiyansa sa sarili. Dumudunong. Nagkakaroon ng sakit na hydrocephalus. Di ba hydrocephalus? Lumaki yung ulo. Kristyanong may hydrocephalus. Malaki ang ulo, mayabang. Bakit? Ang daming alam sa words of God. Maybe our commitment is on the leader or pastor. Kaya tingnan niyo, marami po yung pagka hindi yung favorite pastor niya, pag nawala ang pastor, mawawala na rin sila. Di po ba? Mga kapatid, kahit gaano kagaling, kahusay ang isang tao, that does not idolize people. Let us fix our eyes unto Jesus. Ang pastor, praise God. The pastors are gifts. Di ba? Ang pastor, gift ng Lord sa church. So, anong ginagawa sa pastor? Inaalagaan, iniingatan, binibless. Pag birthday, yan. Huwag kakalimutan birthday ng pastor. Anniversary nila. Birthday ni pastora. Huwag kakalimutan. Mga kapatid, dito ko lang po yung nasasabi ko. Pag sa church, hindi ko binabanggit yan. Kasi self-serving yun di ba? Kaya ako, malakas loob ko sabihin sa inyo, atin lang to. Kasi hindi ko pwedeng ipakalanda ka sa kanila, uy, iblood nyo naman kami, birthday ko. Hindi ko pwedeng sabihin ganun. Pero alam nyo mga kapatid, masarap sa pakiramdam. Kaya huwag nyo kalimutan yung mga special occasion sa buhay ng inyong pastors. Now, no matter how you love your pastor, ang mahalaga po dito, yung mga idea dito, mahal naman yung sa pastors, di ba? Mahal naman yung mga pastors, mahal naman yung mga leaders. Talagang taas ang tingin at respect and honor sa kanila. Pero don't idolize them. Maaari sila mag-fail. Maring isang araw, pangit yung gising. Nakasimangot. Sinimangutan ako. Hindi man ako kinamayan. Pag sa susunod na linggo, hindi pa ako kinamayan niya si pastor. Tatampo na ako sa kanya. May mga ganon, pero buti na lang dito sa CBF wala. Di po ba? Sa ibang church may ganon Nagtatampo. So, maybe our commitment is on the leader. Next, maybe we grow proud. Akala natin mas magaling na tayo. Ang problema po ng mga bata na sumusulpot, pag sila na po yung binigay in authority, parang ang taas-taas na nila. Kaya may mga kakilala ko, sabi nila, hindi ako naglalagay ng assistant pastor. Kasi ang nangyayari, pag may assistant pastor na, bukas makalawa, sinusuwag na yung pastor. Walang ganun dito. Praise God. Napakaganda. Simulan nung nakarating po kami sabi ako, alam niyo po, lagi ako nag-observe sa mga churches. Dumadampot kasi kami ng magagaya namin. Humihingi ako kay Lord ng anointing. Kita-kita ko yung unity ninyo. Kita-kita ko yung sarap at ganda ng inyong samahan. Kita-kita ko kung gaano yung minamahal ang isa't isa. Amen. Amen. Yung ibang churches po, nagiging proud yung iba. So huwag tayo maging proud. Kaya hindi tayo nakakatitig sa Panginoon. Pag nagiging mayabang tayo, nawawala na yung paningin natin kay Jesus. Maybe we aren't growing. Baka naman di talaga tayo lumago. Kaya hanggang ngayon matampuhin pa rin. May kilala po ba kayong matampuhin? Konting salita lang, tampo na naman. Parang wala lang dito. Wala. Now, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Pasensya na po kayo, mahaba talaga akong magsalita. Sa church niya, almost 2 hours ako . May pagkain po. Binibigyan kasi nila ako ng mudyan doon. Pastor, pag gano'n, ibig sabihin, nag-click na yung rice cooker. Pag click, gumanon, sabi, okay na. So, wrap up na tayo. So, what does fix your eyes unto Jesus also mean? So, ano gagawin natin after this? Paglabas natin, dapat may takeaway tayo, di po ba? So, number 1, worship Him with all your heart. Number 2,
Abide with Him and with His words. Number 3, learn from Him. And number 4, know Him more. Acronym yan ng walk. Worship Him with all your heart. Abide with Him and with His words. Learn from Him and know Him more. Worship Him with all your heart. Fixing your eyes on Jesus also means offering your whole heart in worship. Kung gusto mong nakatutok talaga yung paningin mo sa Panginoon Jesus, buong puso mo ibigay mo sa Panginoon Jesus. Recently lang, napanood ko yung isa sa part ng sermon ni Pastor Peter Tanchi. Ang sabi niya, halimbawa, yung asawa mo, sabi sa'yo ng asawa mo, babae, sweetheart, at sakit naman na, sweetheart, alam mo may ex-boyfriend ako. May ex-boyfriend ko. Talagang, hindi lang kami nagkatuloy, pero naging maganda yung pagsasama namin doon. Pwede ba ako magpaalam sa'yo? Mamahalin kita 99%. 99%. Pero dahil naging part siya ng buhay ko, yung 1% lang. Pagbigyan mo lang ako. Once a month lang magkikita kami. No touching, no kissing. Wala. Kwentuhan lang kami. Magkasama lang kami mag-chill. Ganito lang gagawin natin. Pag nagpaalam ng asawa niyo, babae, papayag po ba kayo? Mga lalaki, papayag kayo? Balik ka rin natin. Yung lalaki magpapaalam, honey, my loves. So sweet. Meron kasi akong ex-girlfriend. Ngayon talagang, siyempre, may part din siya sa buhay ko. Mamahalin kita 99%. Pero yung 1% bigay ko lang sa kanya. Samahan ko lang siya. Magkape-kape lang kami. Noon lang kami sili. Samahan ko lang siya. 99% of my love is for you. Papayag ka ba? Papayag po ba kayo? Hindi, di ba? Kung ikaw na tao, sabi ni Pastor Peter Tanchi, kung ikaw na tao, yung mahal mo sa buhay, kung nangangako sa iyong ibibigay sa iyong 99%, pero hindi yung 1%, hindi ka pumapayag. Bakit ang lakas ng loob natin na hindi tayo magmahal sa Panginoon 100%? Ano sa tingin natin ng nararamdaman ng Panginoon? Na yung pagmamahal mo kay Lord, hindi pala 100%. When you want to worship the Lord, you should worship Him 100%. You should worship the Lord Jesus all of your life. Buong buhay talaga. Walang reservations. Pag gusto mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon, bigay mo ng buo. Minsan sa pag-worship pa lang alam niyo po ba yun? Dumanas pa kayo, naranasan ko yun pagtaas ng kamay, hindi ko maitaas yung kamay ko, naihiya ako. Ang daming bagay na hindi natin mai-full flash yung bibigay natin pagsamba sa Panginoon. Gagawin natin. The words of God, pag mag-pray sa labas, kakain ka, mag-pray ba ako? Pag may Christian ka rin ba? No. Ano mararamdaman ng Panginoon kung 90% lang yung ibibigay mong pagmamahal sa Kanya? And then the 10% is for your sin. Yung kasalanan. Hindi ba hindi natutuwa ang Panginoon doon? Kung tayo nga hindi tayo matutuwa pag yung asawa mo tumingin sa iba. Hindi tayo matutuwa. How much more ang Diyos? Sabi pa naman ng Banal na Kasulatan, mapalibuguin ang ating Diyos. So, you want to fix your eyes unto Jesus? Worship Him with all your heart. Worship Him. Hindi na question dito kung mag-church ka ba o kung ano ba. Mag-church ka ba sa Sunday? Baka. Wala nang baka. Pag sinabi yan ka na mag-church ka ba sa Sunday? Siyempre naman. Sakit na lamang ang makakapigil sa akin. Di po ba? Pagputok na lang ng mundo ay na mundo. Pag nagunaw ang mundo, doon ako titigil. Ibig sabihin, kapatid, your commitment to the Lord is 100%. Amen?
worship Him with all your heart, ina-acknowledge mo that Jesus is your Lord. Dito sa CBF, anong tagline niyo po? Where Jesus Christ is Lord. Ito. And where Jesus Christ is Lord. Pag nasa labas ka, CBF ka, di ba? Pag nasa labas ka, ano ka? Ikaw yung templo ng Panginoon where Jesus Christ is Lord. Habang nabubuhay ka, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. That will be your act of worship. Pag sinabing tuon mo panig mo sa Panginoong Jesus, you worship Him with all your heart. Pangalawa, pag sinabing tuon mo paningin mo sa Panginoong Jesus, abide with Him and in His words. Manatili ka sa Kanya. Ang dami-dami nagsasabi, dati Christian din ako. Dati born again din ako. Dati nag-church din ako. Dati. Ang isang tunay na nakakilala sa Panginoon, hindi na mawawala sa Panginoon. Di ba pinagtatalunan yung once saved, always saved? Sa akin po, pag may nagtatanong na gano'n, pati mga tribulation, yung pre-trib, post-trib, ano daw ba sabi ko? Sabi ko, hindi ko pinakikialaman yun eh. Kasi, ayoko masyadong pagdebatihan yun. Ang puntos ko is ganito, sigurado ako na dadating, babalik ang Panginoong Jesus. Kung kailan yun, post-trib, pre-trib, kahit kailan mid-trib, ang mahalaga, pagbalik niya, ready ako. Di po ba? Ready dapat tayo. Alam ka namang pinagtatalunan natin, nakikipag-awal ka sa debate. Tapos dumating na pala ang Panginoong Jesus, hindi kayo kasama ngayon. Panahon kasi. Di po ba? Kaya nung pinatulong yung mga Jehovah's Witnesses na nag-ikot, kayo, pasok kayo. Unang issue nila saan po ba ang new heaven, new earth? Dito sa lupa o sa langit? Sabi ko, wala akong pakialam. Basta't nandoon ang Panginoong Jesus. Basta't nandoon ang Diyos, kahit sa impyerno pa yan. Kasi kung nasaan ang Diyos, langit yun. Diba? Ba't marami pa natalunan nyo? Hanggang sa yun, sinishare ko na sila ng gospel. Tinawagan ng pastor nila. Pinilit umuwi. Mga kapatid, abide in Him. Manatili tayo sa Panginoon. Hindi kailangan ng ibang mga... Abide in Him and in His words. Magbasa tayo ng Bible. May Bible po ba kayo? Kung wala po kayong Bible, baka may cellphone kayo, benta nyo cellphone nyo. Bili kayo Bible. Iba pa rin po yung iba pa rin po yung may physical Bible. Iba pa rin talaga ito. Mag-fail ito eh. Ako, minsan sila sabihin, dami mo naman dala sa sasakyan kasi pagka umalis kami, mag-speak ako, magkakasal ako, dami kong dala. Sabi na miss, dami mo dala, may iPad ka na. Sabi ko, pag pumalpak yan, dapat may backup ako yung nakasulat. Pero alam niyo kung anong pumapalpak yung memory ko. Nalilimutan ko, may kinasal nga ako, nalilimutan ko yung Kiss the Bride. Tinawag ako nung group, sabi, Pastor, yung Kiss the Bride po, ay, oo nga pala. Sabi ko, buti na lang, atad na atad ka, ha? Sabi ko. Abide with Him and in His words. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Ang mananatili sa Kanya, mamumunga. Ang mga hindi mananatili sa Panginoon, hindi mamumunga. You will be cut off. Thrown into the fire. Ganun po yun. Mga kapatid, sabi ko kanina, wala mo akong pakialam doon sa once saved, always saved. Pero ang pinakahawakan ko po ay ganito. Ang isang tunay na tumanggap at kumilala sa Panginoong Jesucristo, hindi siya mawawala sa Panginoon. Ang tunay na naliwanagan, hindi nababalik sa kadiliman. Kaya kung ang isang tao, kahit gaano ka ka-active sa church, yun sa akin lang po ito, yung sa CBF, kaya napaswa na po kayo magtanong. Ang pananaw ko po is ganito, yung tunay ng mananampalataya, kung ang isang tao kahit gaano ka ka-active sa church, kasipag sa ministry, pag nawala ka sa relationship mo sa Panginoon, nawala ka sa church,
Ang questioning mo dito is yung simula ng pagtanggap mo sa Panginoon. Totoo ba talaga yung pagtanggap mo sa Panginoon? O napasabay ka lang sa kanila? Naging active ka, nagsipag ka, nagminister ka, pero totoo ba talaga? Babalik-balikan mo kasi ang tunay na nakakakilala sa Panginoon ay hindi na babalik sa katiliman. Kaya mga kapatid, since nasa relationship tayo sa Panginoon Jesucristo, abide in Him. Manatili po kayo. Dito na po kayo tumanda. Mga kabataan, dito na kayo tumanda. Huwag nyo na iwanan itong church. Of course, huwag nyo iiwanan ang relasyon nyo sa Panginoon na nandito sa church. Sama-sama po kayo dito. Pag nagkatampuhan kayo, sabihin nyo, uy, tama na yan. Ang commitment natin, hindi sa isa't isa lang. Ang commitment natin is sa Panginoon. Ilakad natin ito, isulong natin ito. Simula ngayon, hanggang pagtanda, hanggang pamatay, magkamatayan tayo dito. At yung next generation na, sila magpapatuloy nito. Pero kayong nandito ngayon, ang commitment nyo should be, let us fix our eyes unto Jesus. Hanggang sa tayo, ilibig na ng mga anak-anak natin. Pero yung mga tampuhan, magkatampuhan kayo ngayon, mag-relax muna kayo. Huwag kayong mag-overthink. Kaya niya pala ako sinabihan. Kaya pala ibatitin niya sa akin. Natutulog ka na, nag-overthink ka pa. Kaya pala pagpasok ko, parang tumalikod siya. Mga ganun pa, di ko ba? Huwag na mag-isip, huwag mag-overthink. Ang lagi isipin, baka mali lang ako, tutulog na ako. Pag nagkita kami, yayakapin ko siya. Pag nakita ko si brother, kakamayan ko siya, brother, kumusta ka? Nagagal ako nakita. Ang maganda na pag nasaktan ka ng isang kapatid natin, pakainin ninyo. Bayan kita, kain tayo sa labas. Tapos habang sumusubo, alam mo, nagdamdam ako sa'yo. Ha? Sasabayan mo yung subo niya para... Masarap kasi mag-reconcile over the flow. Abide in Him and His words. So basa po tayo mga kapatid. Amen. Amen. Learn from Him. Sabi ng Panginoong Jesus, Matthew chapter 11 verse 28, come unto me all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Malalaman natin, pag may problema tayo, nabibigyan na tayo, you go to the Lord Jesus Christ. Matuto ka sa Kanya. Dahil mag-aang ang pamatok niya. Nabibigatan ka sa buhay na to, lapit ka sa Panginoong Jesus. Nasasaktan ka, lapit ka sa Panginoong Jesus. Learn from Him. Ang Panginoong Jesus, tinuya-tuya siya, Lord, tinuya-tuya po ako. Sabihin ng Panginoong Jesus, patawarin mo siya. Lord, sinaktan po ako. Sabi ng Panginoon Jesus, patawarin mo siya. Baka sabihin nyo, lagi naman gano'n ang sasabihin ni Lord, syempre. Kaya hindi mo na ilalapit. Wag, nakatulong tayo sa Panginoon. Learn from Him. Sabi nung isang kasama namin nung matanda na siya, sabi niya, kung ang Diyos nagpapatawad, ako hindi. Dahil hindi ako Diyos. Sabi niya, nasan siya ngayon? Nawala siya sa pananampalataya niya sa Panginoon hanggang sa mamatay siya. Kaya mga kapatid, ang dapat doon, kung ang Diyos ka nagpapatawad, ikaw pa kaya na hindi ka naman perfecto? Pakilingin ko ang inyong katabi. At nakita ninyo, baka imperfections ang nakita ninyo. Pakisabi sa kanya, ang ganda po, gwapo mo. Learn from Him. And last, know Him more. I want to know Christ and the power of His resurrection. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo. Imagine, Apostol Pablo na siya, pero ang sinasabi niya, I want to know Christ and the power of His resurrection. Mga kapatid, tayo po. Hindi pa natin nakabot yung level ni Apostol Pablo. Pero, yun din ba naman ang puso mo? That you want to know Christ? Pag in-invite ka ba, attend ka sa Bible study. Alam ko na yan. Marami ka pa malalaman sa salita ng Panginoon. Marami ka pa matututunan. You should know Him. If you love the Lord Jesus Christ, know Him more every day.
Araw-araw yun. Every day, His words is new every morning. Ang sarap kayang makilala ang Panginoon. Ang sarap-sarap makilala ang Panginoon. Noong tinalikuran ko yung pangarap ko sa buhay, na yumaman, kasi gaganti talaga ako eh. Noong tinalikuran ko yun, ang nasa akin talaga una, ang alukot ko. Sabi parang hindi ko na maano yung pangarap ko. Tapos unang nirelease sa akin ng Panginoon, forgiveness. Forgiveness sa tatay ko, forgiveness sa mga tito ko, forgiveness sa mga kapwa ko, sa paligid namin. Lahat. Tapos, sabi ng tita ko, magpapasok ka, walang pera dyan. Magpari ka na lang. Kasi sa green siya nagsisimba eh. Daming pera, pinapala daw doon eh. Sabi niya, magpari ka na lang. Sabi ko, tita, hindi naman po yung pera yung hinahanap. Yung pagaling ko sa Panginoon. Sa totoo mga kapatid, hirap na hirap kami. Tapos nag-asawa kami. Pinadala kami sa misyon, hirap na hirap kami. Pakiramdam namin, nasa bukid kami. Pakiramdam namin, nilibin kami doon. Kaya report ko sa senior pastor ko, Pastor, ang pakiramdam namin dito, nililibing kami. Pero sa pananalangin namin sa Panginoon, ang nireveal sa amin ng Panginoon na hindi niya daw kami nililibing dito. Itinatanim niya daw kami dito. Kaya magpapatuloy po kami. Naglingkod kami doon sa night, sa Palangit. Hanggang ngayon yung church nandoon. At ang nagpastor po doon, yung sa kapatiran na binabible study namin. Hanggang ngayon siya nagpapastor since 2000. Mahirap po eh. Mahirap tayo magpastor. Mahirap sa ministry. Ang CBF, for 37 years, sobrang laki ng pinagdaanan ninyo. Si Pastor Viven, simula kasama ninyo. Siya ang family niya. Hindi madali pinagdaanan niya. Ako pwede sasalita bilang isang pastor na may pamilya. Mahirap din po para sa mga anak namin. Alam niyo yung terms na minsan sabihin, asawa ko, sabihin sa mga anak namin, puro babae, sabihin, o pag kayo nag-asawa, huwag na kayo kukuha ng pastor, ha? Dahil alam nila, alam niyo minsan sa usapan namin family, sabi ng mga anak namin ganito, Daddy, pag kami po'y okay na, pag kami po'y maganda na yung hanap buhay, magpapagawa kami ng farm. Tapos Daddy, pag okay na po kami, siguro in 2-3 years time, sa biyaya ng Panginoon, mag-retire na po kayo sa pagpapastor. Doon ako nagulat. Retire na po kayo sa pagpapastor. Sabi ko, bakit po? Parang wala na po kayong stress. Parang wala kayong stress. Magpahinga lang po kayo. Mas mahaba ang buhay ko. You know, pag may problema sa church, hindi naman naiiwan sa church yung problema eh. Pag umuwi yung pastor, dala nila yung problema sa church. Ang pastor po, haharap yan ng matatag. Harap sa lahat. Matatag, ngingiti, makikipag-usap, pero deep inside, may dinaramdam, may iniisip, halo-halo. Kapag meron kang 100 na members sa church, 100 din klase ng personality ang pakikisamahan mo. Pagka may 100 kang members sa church, 100 din ng different attitudes yung pakikisamahan mo. Merong isa malumanay, merong isa harsh magsalita, merong isa matampuhin. Sa loob ng 37 years, kung ang inyong pong pastor ay nandito pat kasama ninyo, pinagpala kayo. Pinagpala kayo. Worth it talagang i-appreciate. At hindi lang pastor, mga pastors, buong family. Kung kayo po mga kapatid, pwede ba malaman sino po ba yung nandito nagsimula ang CBF? Pwede po ba itaas ninyo ang kamay ninyo? Dito po kayo. Kayo po yung mga magbabayad ng kakainin mamaya. Joke lang po. Sabi ko kanina, people may come and go. Mga nagsimula at nandito pa rin kayo. Praise God.
praise God for your life. Hindi kayo bumitaw. Yung mga nandito leaders, I'm sure marami naman kayong pinagdaanan. Praise the Lord for your life. Hindi kayo bumitaw. Dumaan ang pandemic, hindi kayo bumitaw. Nahirapan ang church, nag-abono kayo, nagastusan, hindi kayo bumitaw. Patunay lamang na nakatuon na patingin ninyo sa Panginoong Jesus. Amen. Hindi po naging madali yung pinagdaanan ng bawat isa. Hindi po perfecto yung bawat isa. Ako pag nagsusumbong yung anak ko, mga anak ko, may ginagawa sa kanila. Ang lagi ko sinasabi, anak, padala sa'yo ni Lord yan. Kasi ina-establish ni Lord yung patience mo. Kasi bakit may annoying friend ka? Ba't may mga tao nakakapikon? May mga tao parang pinaglihis sa kalan. Parang pinaglihis sa kalan, ang lakas makapagpakulo ng dugo. Bakit binigay sa'yo ni Lord yan? Siyempre, to mold your character. Binigay niya sa'yo ng Panginoon. Now, hindi tayo perfecto lahat. For a certain reason. May reason si Lord sa atin. May mga unmet expectations tayo. Okay? Baka yung expectation ninyo, hindi po na-meet. Okay na po yan. Kaya nyo, better luck next time. Hindi pala tayo naniniwala sa luck. Malas yun. Yung unmet expectations, palampasin nyo na. Minsan may mga misunderstanding. Mag-ingat po kayo sa GC. Mag-ingat kayo sa social media. Maraming nagiging misunderstanding dyan. Naging biktima na rin po ako ng misunderstanding sa group chat. Mag-ingat po kayo. Pero kahit na may misunderstanding, huwag nyo na po pansinin yun. Hayaan nyo na magpatuloy tayo sa Panginoon. May mga pagkakamali, may mga pagkukulang. Minsan naman, may mga talagang naging kasalanan ng bawat isa. Pero, magpatawad po tayo. Tatapusin ko po sa tatlong kataga. Tatlong F. Kung ano man mangyari sa church, ano man naranasan ninyo, tatlong F. Forgive. Forget. Ba ganun lagi? Forgive and forget. Oo, pinatawad ko na siya. Kinalimutan ko na rin siya. Hindi ko na siya kilala. Hindi po ganun yun. Pinatawad mo siya, kinalimutan mo na yung nagawa niya. Kasi may pangatlong F. Fulfill. Forgive, forget, and fulfill. Pinatatawad na kita. Kalimutan na natin yung nangyari. Ngayon, ipagpatuloy na natin kung ano yung dapat natin ginagawa. Which is for the glory of God. Because our eyes is fixed on Jesus. Tayo po na namin. Panginoon, salamat po, Lord God, sa inyong matatag na church, Panginoon, ang CBF. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang pagtutulungan, ang pagkakaisa, pagmamahalan, at pagsulong ng sama-sama ay kapahayagan lamang po, Panginoon, na bawat isa sa kanila nakatuon ang kanilang paningin sa inyo. Pagpalain niyo po nawa ang church sa ito, Panginoon, sa pamumuno ng kanilang pastors, sa pastors and their families, down to their leaders and the members, Panginoon. I-bless niyo po naman sila. Higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.